Diyos, maray na hapon po sa indogabos mga tugang ko kay Kristo, pagirumdum sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod tabi ang gabos para sa pagpamibi kang oratio imperata, pamibi para sa katuninongan sa kinaban. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Maheherakon asin maugayo na Ama, dai ka masasabotan nin si isay man na nagsasabuag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo ang si isay man na namumuot sa byulensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, byulensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katuninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan, asin nakakaluupog, nabutasana ang sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, nasunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkodan ang kagabsan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo, na makuha ang ranga asin kusog kan mga naghihinguwa para sa katuninongan. Sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay, siring man na ang lambang saro sa to, magpuon ng gad asin dayupot na maglakaw sa dalan nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos hinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intensyon. Pasasalamat ni Mr. and Mrs. Rolando Chua and G and family. Pasasalamat kan sarong Anonymous for the blessings received ni Gracia Romano and family. Pasasalamat ni Mr. and Mrs. Noel Antiquera and family for 50th birthday and all the blessings received kahagadan ni Janet. Pasasalamat ni RVB Pedrajas for the gift of life and all the blessings received by the family kahagadan ni MJ. Pasasalamat kang Broncano family asin kang sarong Anonymous. Special intention for the speedy recovery of Elvira by Cordia and Lawinco families, for safe travel, guidance and protection and well-being of John Christopher by Tubalya's family, for good health by Mr. and Mrs. Noel Antiquera and family, for fast recovery of Jeffrey by Janet, special intention by Belen Capus, for healing and recovery of Cesar P. Piguete by MJ, and for fast recovery of Miss Ana Valenzuela, kahagadan kang sarong Anonymous. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni Jose Ray, kahagadan ni Rachel Ann Moran, for 40 days of Corazon by Abad family, kalag ni Athena Claire, kang Nacion and Morales family, kalag ni Rico, kang Balderrama family, kalag ni Lydia, kahagadan kang Bermas and Melgar family, kalag ni Fidel, kahagadan kang Lovino family, kay Rhea, kahagadan kang Hubulan family, sa kalag ni Jose Cesar asin Adelaida, kahagadan ni Herminia A. Ramirez and family, kay Anastasia, kahagadan ni Beth Muza and family, kay Vitalina Sosimo asin All Souls, kahagadan ni Lourdes Albaitar, all our departed loved ones and all souls in purgatory by Garcia Romano and family,
for Ernesto Corazon, Gloria Rodolfo Sr., and for all souls by Mr. and Mrs. Noel Antiquiera and family, for Jocelyn by Janet, for Honesto by Cañada family, for all souls by Boy Reynoso and family, for poor souls by Belches Elizabeth, and for Juan and Remedios by Broncano family. Sa liwat po, Diyos maray na hapon sa indugabos mga tugang ko kay Kristo. Ngunyan, misa antisipada sa ikalimang Domingo, kan Paskwa, kan pagkabuhay liwat. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton po niya to an awit sa pagpuon.
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, yaon po kita sa ikalimang Domingo sa laog kan Easter season. Magayon an kinantatang opening hymn, sabi duman, tiripon an banwaan. Iyo po ini ang mensahe kan ikalimang Domingo kan Easter. Ang Kristong nabuhay liwat, nagtitipon nin banwaan. Iyo ini ang ipapadara niya, tanganing magtaram sa mga nasyon, manungod kan marhay na bareta. Tiripon bilang mga aki, hagadun taan pagkahirak kan mahal na Diyos. Sabihon ta, Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, dalay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kaguranan tang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa lagang katulinungan, sa mga taong marahayan mo. Ginoong mawika, dinurupyawi ka, sinasambari ka, pinapamuraway ka, pinapasalamatan ka. Ulikan na kulaong kamurawayan, kagurangnan na Diyos sa nilanginan, Diyos sa mapagmahal, kagurangnan aking butong Jesucristo, kagurangnan na Diyos, Cordero kan Diyos, aking kanaman. Ikaw na nagpaparap ng mga kasalanan, tinaman, kahirami kami. Ikaw na nagpaparap ng mga kasalanan, tinaman, ako at sa mong pagkimahirap. Ikaw na nagtutukaw sa tuong kanaman, kahirapi kami. Kalikasanaan, banal, ikasanaan, pagkulang, ikasanaan, noong palangkaw. Jesucristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan kang Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sagkod paman, danay nahamanon mo sa mo ang sakramento Pascual,
Tanganing ang mga pinagkanigo mong baguhon sa banal na bunyag, magdulot nin dakol na bunga sa tabang kan sa imong pagbantay, asin itugot mo na makaabot sa mga kaugmahan nin buhay na daing kasagkoran. Huli ki Jesu-Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. An enot na simbahan nagsimbag sa mga pangangaipon nin sa indang komunidad sa paagi nin pagpili nin mga lalaking magdudolot kan sa indang sadiri sa paglingkod. Ini pagirumdum sa tuya na ang mga ginigibo kan simbahan, mga gawi susog sa gibo nin Diyos no na pagkamuot asin pagkasararo. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Kanan mga disipulo nagdadakol na, nagkaigwanin iriwal ang mga Griegong Hudiyo, saka ang mga Hebreo. Nagsarabi ang mga Griegong Hudiyo, nansayndang mga balong babae, napapabayaan na, tawan kan sa arual daw na rasyon. Kaya tinipon kan dosing apostol ang gabos na disipulo, saka sinabihan, bakong tama na pabayaan mi ang paghulit kan tataramon nin Diyos, nganing mamamahala kan pagrasyon nin pagbuhay. Kaya mga tugang, pumili kamo nin 7 lalaking marahay ang dangog, pano kan Espiritu Santo, asinin kadunungan. Sindaan papamahalaon ta kan bagay na ini, tanganing ang bilog niya mong panahon, magamit mi sa pagpamibi, saka sa paghulit kan tataramon. Nauyunan ninda gabos ang itinaram kan mga apostol, kaya pinili ninda si Esteban, sarong taong makusog ang pagtubod, asin pano kan Espiritu Santo. Si Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, saka si Nicolas, na taga Antioquia, sarong pagano na nakumbertir sa Judaismo. Dinara sinda sa atubang kan mga apostol. Ipinamibi sinda kan mga apostol, saka dinutaan kan sa indang mga kamot. Padagos ang paglakop kan tataramon nin Diyos. Padagos man ang pagdakol kan mga disipulo sa Jerusalem. Dakol man na padi ang nakumberter sa pagtubod. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, kahiraki kami na nagsasarig sa imo. Kagurangnan, kaheraki kami na nagsasarig sa imo. Kamugambos na matanos magugma sa kagurangnan. Kamong mga makinuyog-kuyog, umawon nindo siya. Umawon nindo ang kagurangnan sa paagin nin lira. Awitan siya sa paagin nin may 10 kwirdas na arpa. Kagurangnan, kaheraki kami na nagsasarig sa imo. Huli totoo ang mga tataramon nin kagurangnan, ang gabos niya mong gibo masasarigan, ang kagurangnan namumuot sa katanusan asin sa hostisya, ang daga panukandanay niyang pagkamuot. Kagurangnan, kaheraki kami na nagsasarig sa imo. Binabantayan nin kagurangnan ang mga natatakot sa iya, ang mga naglalaom sa danay niyang pagkamuot. Iliniligtas niya sinda sa kagadanan, sa panahon nin gutom sinda sa iyang binubuhay. Kagurangnan, kaheraki kami na nagsasarig sa imo. Inaapodan kita na maging buhay na gapo asin piniling banwaan na nakapatugmad ki Kristo. Hinanyugon niya to ang babasahon na mapagirumdom kan sa tuyang dignidad asin misyon na ibalangibog ang makangalas na liwanag ni Diyos. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pedro. Mga namomotan, dumulo kamo sa kagurangnan, sa buhay na gapong isinikwal kan mga tawo, alagad pinili ni Diyos bilang mahalaga para sa iya. Dumulo kamo bilang mga buhay na gapo, tanganing magamit sa pagtugdo kan espiritual na templo. Maglingkod kamo bilang mga banal na padi na magdodolot nin mga atang na espiritual,
na ikakaugma ning Diyos huli kay Kristo. Huli ta nasasabi sa kasuratan, pinili ko ang sarong mahalagang gapo na ibubugta ko ngunyan sa Sion bilang gapong pamugtakan. An si Isay man ang minatubod sa iya, dainanggad mapapasupog. Ang gapong iyan pinakamahalaga para sa saindong mga nagtutubod, alagad para sa mga daing nagtutubod, ang mismong gapo na isinikwal ka mga paratugdok, iyo ang naging patugmana na gapo. Nasasabi pa sa kasuratan, iyo ini ang gapong masisingkugan ni mga tawo, ang gapong mapakumbaba sa inda. Nasingkog sinda, hulita dai sinda nagtubod sa tataramo ning Diyos. Iyo ini ang itinalaga para sa sainda. Alagad kamo, ang piniling rasa. Mga pade, kanhade, mga makangangalas na gibo ni Diyos na iyo ang nag-apod sa indo, hali sa kadikloman, pasiring sa iyang makangangalas na liwanag. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ang mga apostol sinabihan ni Jesus, "Dai kamo maghadit, magtubod kamo sa Dios, magtubod man kamo sako. Sa harong kan sakong ama, dakul an mga kwarto. Maduman ako tanganing mag-andam nin lugar para sa indo. Dai ko ini sasabihon sa indo kung bako ining totoo. Pakaduman ko, saka pakaandam ko nin lugar para sa indo, mabalik ako dangan ipag-iiba ko na kamo. Nganing kun sa ina ko, duman man kamo. Aram nindo ang dalan pasiring sa lugar na padudumanan ko." Nagsimbag sa iya si Tomas, "Kagurangnan, dai mi aram kun sa in ka maduman, paano ming maaaraman ang dalan?" Sinimbag siya ni Jesus, "Ako ang dalan, ang katotoohan, asin ang buhay. Dainin makakaduman sa Ama, kun bakong huli sako. Kung ako midbid nindo, midbid man ko ta na nindo ang sakong ama. Puon ngunyan, midbid na nindo siya, asin nahiling na nindo siya." Nagsabi sa iya si Felipe, "Kagurangnan, pahilingan man sa mo ang ama, asin tama na iyan para sa mo." Nagsimbag si Jesus, "Felipe, haloy na nindo akong kaiba-iba. Alagad dai mo pa ako midbid. Ang nakahiling sako, nakahiling na sa Ama. Ta daw ta nagsasabi kang ipahiling ko sa indo ang Ama. Dai kami natubod na ako nasa Ama, asin ang Ama nasa ko. Ang mga sinasabi ko sa indo, dai ko sinasabi sa sadiri kong kabutan. Ang Ama na nasa sako, iyo ang naggibo kan sa iyang mga gibo. Magtubod kamo na ako nasa Ama, asin ang Ama nasa sako. Kundai, magtubod kamo sako huli sa mga ginigibo ko. Sa katotoohan, sinasabihan ko kamo, an minatubod sako, magibo man kan mga gibo ko. Labi pa kaiyan an magigibo niya, huli tamaduman ako sa Ama." Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan.
Pag-omaw sa imo, Kristo. Manlain-lain po ang opinion kan mga tao when it comes to religion. Higo po ako digding babasahon na mga statement. Sigurado po ako familiar sa Indo ang nagkapira sa inda o kamo mismo na itaram na nindo o nadangog hali sa kapwa. Statements about our feeling, our attitude about religion. Sabi ninda, I don't need religion. I can just pray on my own in my room. Natatakaipuhan ko pang magpasimbahan. Pwede man akong magpangadji na solo. I'm spiritual, but not religious. I'm sure you've heard of that. Spiritual, but not religious. Or, I don't need to confess my sins to a priest. I can go directly to God and confess my sins. Or, I don't need the prayers of the saints, of the Blessed Virgin Mary and the other saints, Saint Jude, other saints. And I don't need dead people to pray for me. Pwede man akong magdiretso kay Lord. Dangugunta po ang mga tataramon na ini. These are not angry statements. Hindi sila galit sa Diyos at hindi galit sa relihiyon. In fact, when we listen to it, they're very reasonable. Tama po baga. These are good starting points. They don't reject God, pero gusto ninda makipagrelasyon sa Diyos on their own terms. Ako ang mataram kung paano ako makipagrelasyon sa Diyos. Pero may kulang po sa mga tataramon na ini. Dahil gabus po na mga tinaram na ini, igwang nakatago na assumption. What is the assumption? It is this. Ang relasyon ko sa mahal na Diyos is between me and God. Kami sanang dua. This is the most important. The assumption where people are coming from is that ang relasyon ko sa kaan Diyos, kami sanang dua. Iyo sanayan ang mahalaga. And that's where the problem begins. Dahil pag ang pagtubod po kan sarong Kristiyano is only personal, nagigipo ining isolated. Ikasanang solo. As in pag sulo-sulo ka sa pagtubod, your faith becomes fragile. Maluya, madaling magbagsak. Dahil nobody is there to correct you, mayong matukdo sa imo, mataram sa imo, nasala ka, warang masuporta sa imo pag nanluluya ka, warang maalsa sa imo pag magabaton na ang dalagan nin buhay. Meaning, an arog po kaining klase nin pagtubod na sulo na lang ako na sanang mapangadji duman sa harong, madirikta na sana akong magkumpisal sa mahal na Diyos, sulo na sana ako sa pagtubod. Ang siring pong pagtubod, nakadepende sa saro sa ng tao. Sisay, ika. My faith depends on only one person, myself. Bako pong arog kaiyan ang intensyon ni Kristo kan siya po nagmukna nin simbahan. Let's go back to the readings this Sunday. Sa Ebanghelyo niya na Domingo, pahali na ang kagurangnan, mauli na sa Diyos Ama sa langit. Sabi niya, sabi ni Tomas, kagurangnan, mahali ka. Paano kami makakasunod? Paano mi maaaraman ang dalan? Ini ang simbag ni Jesus. Thomas, you know the way. I am the way and the truth and the life. Dangan may kasugpon, sabi niya, ang sisay man na nagtutubod sa ko, ginigibo ang mga ginigibo ko. If you believe in me, you will do what I do. Digdi po, nabibilog ang community, what we call the early Christians, mga ninuno ta sa pagtubod.
Antuyo po kaining tinipon niyang community from the 12 apostles down to the communities to our present time, nabibilog po kita tanganing ipadagos ang trabaho ni Jesus. Notice, pag nagsusurat po ang mga apostol kaitong panahon, a letter to the Ephesians, letter to the Corinthians, letter to the Romans. Ano po ining mga ngaran na ini? These are the early Christian communities. Sa panahon tangon yan, ang ngaran kan mga community, dioceses. Kumbaga, pag nagsurat ang tagapagmana kan mga apostol, now it's Pope Leo the 14th. Pag nagsurat siya, a letter to the people of Legazpi. Pag nagsusurat ang obispo na tagapagmana kan apostol, a letter to my people in the Diocese of Legazpi. We are a community. Arog kaini ang tuyo ni Jesus. Tanganing kita ang magpadagos, kan gibo niya. Sabi sa second reading, sabi ni Saint Peter, you are living stones. You know, this is very personal kay Peter. Dahil si Peter, nginaranan po bagasyakan kagurang nanin sa wrong nickname. Do you remember? Anong apod ki Peter? Gapo. Rock. Stone. Now, this same Peter na inapod na gapo, nagtataram sa second reading, you are gapo. Kamuman, gapo. Pero ang gapo, dahil po yan nagiging sarong structure, kung sulusulong gapo. Kay puhan, nagkapirang gapo, dakol na mga gapo. This is how St. Peter describes the church. Kaya ang simbahan po, bako lang ang structure na ini. Pag sinabi pong church o simbahan, it's not just a building. Kita, we are the church. Kay puhan malinaw po yan sa satuya. The people are the church. Living stones. Pero ang simbahan po, bako man perpekto. Sabi digdi sa Acts of the Apostles sa first reading, so inot na mga Kristiyano, the early church, pirming nag-iiriwal. May mga problema. Kaya anong ginibo po ninda? Nagahanap nin solusyon tanganing atamanon an kada saro. Dakulaon po ining katukduan sa satuya. Kadakol na mga tugang tang Katoliko ang naghahali sa simbahan, binabayaan ang simbahan, tanakahiling nin imperfection. Imperfect so padi, imperfect so mga nagsisirbi sa simbahan, imperfect ang pag-iriba sa parokya. Ay, habo ko na kaiyan. Kung imperfect ang mga tao dyan, mahali na ako, malipat na ako sa iba. Pero basahon ta po ang Acts of the Apostles. Puon pa kaidto, arog na kainian mga Kristiyano. Siging iriwal, dakulon misunderstanding. But you don't leave the church. You stay. Dahil dyan ka matalubo. Kaya arog po kainian mensahe kan mga babasahon ngunyan na ikalimang Domingo kan Easter. Ang Kristong nabuhay liwat, nagbilog nin sarong community. Ang community na ini, nabubuhay na magkairiba, naglilingkod sa kada saro. Asin sa tabang kan community na ini, namimidbidan ang mahal na Diyos sa kinakban, they continue the work of Jesus Christ. Ngunyan, ano pong mensahe ka ini para sa tuya? So what? What does this mean for us? Faith is personal, yes. Correct. Tama po na ang pagtubod personal. But sabihon, you must pray personally. Hindi pwede na iutos mo sa iba, tinatamad ako mag-pray. Ikaw nga mag-pray for me. You must choose God personally. Hindi pwedeng ibang tao ang pipili ng Diyos for you. You must respond to God personally. Ikaw ang gagawa nun. No one else can do these things for you. Correct. But your faith is not private. Utrohon ta po. Our faith is personal. Taikaman sa naan makakagibo ka iyan. Correct. But it is not private. Personal,
but not private. Ano palan? Personal and communal. May kaibang community. Because the moment na magsunod ka kay Kristo, Christ brings you into a community, what we call the church. Kaipuhan mo ang ibang tao. Kaipuhan mo ang ibang tao na matukdo sa imo. Pag may misunderstanding, pag may problema, kairiba ang mga kapwa Kristiyano, dahil ka maghali, ay abo ko na digdi, bayaan ko na kamo. Sayang po kan opportunity to learn. Dahil ka matalubo, tabinayaan mo sa pag-iriba mo, you need other people to teach you, correct you, form you. You need other people to pray for you. Kaya nga ni nagsasabi kita, pangadji mo man daw ako, please pray for me. Dahil mas dinadangog kan mahal na Diyos ang pamigbi, nakadakol ang sarabay na nagpapangadji. Kaipuhan mo nin ibang tao, tanganing pagmaluya ka, igwang mapasan sa imo, maalsa sa imo, dahil dakol na beses da ita kayang solo. Kaya minapakarga kita sa ibang tao. This is why the church exists. Kaya kita may mga sakramento, kaya may mga padi, may mga church volunteer. We pray for one another. Maski sa mga tugang tang nainot na sa ikaduwang buhay, gabus ini, parte kan bilog na simbahan, mga santo, kitang mga buhay, pati ang mga gadan. This is the entire composition of the church. In other words, ang pagtubod kan sarong tawo, nagiging makusog, tamay mga pag-iriba siyang mga tugang. Garupo yan walis tingting. Pag solo ang tingting, madalion maputol. Pero masakiton pong putulon, itry po nindo ang walis tingting na sarong kumpol. It's so difficult to break it dahil magkairiba. O garuman po yan mga gapo na nakalaag sa sarong bag. Ang mga gapo na nakalaog sa sarong bag na naghihiro, nagkikiskisan. Totoo, we are rough surfaces on each other, rubbing against each other, pero sa kahaluyan nagsusmoothen ang gapo dahil magkairiba kita. Arog po kaini ang misteryo kan simbahan. Dear friends, this is the message of the 5th Sunday of Easter. My faith cannot be private. Pag sinabi kong nagtutubod ako kay Kristo, kaipuhan kong akoon ang imbitasyon niya. Ang imbitasyon to live with others. Hindi pwede ng isang Katoliko ay walang pakialam sa kapwa. Masabi, bala man kamo dyan, basta ako mapalangit. Sala po yan. Wala pong mapalangit na solo. Day pong nakakapalangit na solo. Kaipuhan mo nin ibang tao. Paano ka mamuot na solo? Kaipuhan mo nin kamumutan. Paano ka maging mahihirakon na warang kakahirakan? You need other people. Paano kang maging matinao na warang tatawan? You need other people who will receive your generosity. We walk together. We grow together. We struggle together. We are saved together. Nobody goes to heaven alone. Nobody is saved outside of community. Hagadon ta sa misang ini, na padabaon ta ang komunidad. Padabaon ang sigisiging pagsimba na may kaibang-ibang tao, na maugma na nagpapangadji, na sarabay, na yaon ang kapwa, may pagmakulog sa ibang tao. Asin ipag-ugmata na may ibang tao na nagmamangno sa to, nag-aataman sa to. Pagbako kitang sulusulo, dai na kita natatakot. Pagbako kitang sulusulo, mas makusog ang pagtubod. Hagadon ta sa misang ini, ang pagkamuot para sa community. Tindog po kita, simbagunta ang tataramon, ipahayag taan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asing daga, asin kay Heso Kristo aking bugtong niya, kagurang nanta.
ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa pagukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Tiripon bilang banwaan, darahuntaan sa tong mga pangangaipo sa Dios. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi, Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi, tanganing ang simbahan maging tanda nin kaligtasan na nagpapahayag kay Jesus. Andalan, ang katotoohan asin ang buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi, Tanganing ang mga nagsasakit nin kulog, kapurisawan, pagkatakot asin kamondoan, magkamit, nin kusog sa saindang mga pagsubok, ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi, Tanganing ang mga nalagalag sa tamang dalan, pasiring sa buhay mag-ako kan biyaya na mamid bidgiraray ang kaugmahan sa paglakaw sa dalan na inagihan ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi, Tanganing ang mga naghehelang sa satong komunidad, maranga sa saindang masakit na kamugtakan, huli kan tabang asin pag-andoyog kan saindang mga pamilya, asin mga katood, ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi, Tanganing ang mga gadan makisumaro sa kapanoan nin buhay na ipinanggana ni Kristo para sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sabayan ta si Pope Leo sa iyang monthly intention para sa bulan nin Mayo ang pamibi niya na lugod gabus na tawo sa bilog na kinakban, igwang kakanon, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, hagadon taan sa tong mga personal na pangangaipo, pati ang mga pangangaipo kan komunidad. Ama niya mo, sagkod pa man, nagpapasalamat kami sa imo, hulikan sa imong karahayan, sa pag-apod sa mo sa bagong buhay, kaibaan sa imong aki. Giyahan asin surugon mo kami sa samong mga kinakasibutan, magdanay lugod kaming naglilingkod sa imo sa samong pagmangno para sa kapwa. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining satuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akuon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot,
para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, kaming ginibo mong mga kahiras kan saro asin pinakahalangkaw na pagka-Diyos. Huli sa paggalang kan pagpatinauta-uhan kaining sakripisyo, namimibi kami, warasan, na siring na minimidbidmian sa imong katotoohan, kami makasunod man ng gad kaiyan sa mga marhay na gawi. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na ika kagurangnan, ipagrukyaw sa gabus na panahon, at nga ni mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Sa pagdulot niya kan sa diring hawak, linubos ang mga daan na sakripisyo sa katunayan kan krus. Asin sa pagpaubaya kan sa diri sa imo para sa samong kaligtasan, nagpamidbid siyang padi, altar, asin kordero. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, naguugmaan gabos sa bilog na kinaban, pati nga ni ang langit no na bertudes asin angheles na potestades, nagaawit kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ika ng gad an banal, burabod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya, sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo.
asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong papa, si Leon, han sa mong obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man, girumdumasa sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na sinda San Judas Tadeo, Santo Tomas, San Felipe, hasinan gabos na santos na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita bakong solo, kundi magkairiba sa mga tataramo na itinukdo kan sa tong maestro. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, hansa kong katuninongan itinatao ko sa indo.
Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Han katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. nasasabutan ang kahalagahan kan kapwa, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Huya si Kristo, ang dalan, ang katotohan, ang buhay. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag, maoomayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
maluhod po ang gabos para sa pamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa ika-75 nin samong pagiging Dioceses. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod, tukdoy kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan Ebanghelyo. Inaantabayan mo kami, kaidto, ngunyan asin sagkod paman. Patulubo kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaadaan puso mi na maging siring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta asin hade para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo. Pamibi mo kami. Matindog po, mamibi kita. Namimibi kami kagurangnan, kaugaying maghumari ka sa imong banwaan na tinukduan mo sa paagi kan mga langit nun na misteryo. Asin palipaton mo, hali sa lumang buhay, pasiring sa bagong buhay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkaykaigwa po nin second collection para po ini sa pro-seminaryo. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 38,310 pesos and 75 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras nin misa, nag-abot po sa 3,472 pesos and 25 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 10,454 pesos and 25 centavos para po ini sa Subcommission on Vocation or SPFY asin tada. Pinapaisi po na nagpuon na po kan Biyernes ang misa nobinaryo kay Our Lady of China. Sagod po ini sa Mayo 9 sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga. Ang nakolekta niya to para sa bulan nin Abril hali sa tada canisters, igwang total na 4,948 pesos. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po nakuahon sa opisina ang canister, tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa bulan nin Mayo. Siring man sa Lunes, sagod Miyerkules, Mayo 4 sagod sa 6, magkakaigwa po nin 3 doong Masses for the Dead o responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga pangaranin kalag na buot niya tong girumdumon. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Hali po sa mga binasunod na mga anonymous, 1,000 pesos, 900 pesos, apat na tig 500 pesos. Carlos Sevilla, 1,400 pesos. IM, 500 pesos. And Lorely Sevilla, 400 pesos. Diyos mabalos po. Next Sunday po, pagbalik ta sa simbahan for our Sunday Mass, we will celebrate Mother's Day. Asin kasabay po kan aldaw nin mga ina, an piyesta po kan satuyang Our Lady of China, na iyo an protectress kan satuyang Filipino-Chinese Apostolate digdi sa St. Jude Parish. Pamibita po ang satuyang mga ina, asin magsabay kita sa pagnobinaryo sa kaumawan ni Our Lady of China. Matindog po. An kagurangnan mapasaindo Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi kan mga apostol, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, ihiras si Kristo sa kapwa. Salamat sa Diyos.